pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdarakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Isus lamang. Dubling paggalang po sa ating beloved evangelist, Willie Estrada Almeida, sa pag-alala sa mga naiwang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at ng ating beloved Pastor Lina si Almeida, sa mga beloved children, Almeida family, sa lahat ng mga assigned preacher, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa bawat isa. Pinasalamatan ko mga minamahal ang ating mahal na Panginoon sa gawain na ito mga minamahal dahil talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko ang mahal na Panginoon. 1990 mga minamahal, October 28 po kami nabautismuhan mga minamahal. October 28, 1990 mga minamahal. Bago pa po dumating ang 28 na yan mga minamahal na napunta po kami sa dako ng Tigaon para may nakapagsabi po sa akin na doon daw po ay mayroong banal na gawain na naiiba daw po sa lahat ng mga gawain. At yung pong isip ko naman mga minamahal, sabi ko, pero siya mga minamahal, kapatiran namin dyan sa Church of God mga minamahal. Ang bahay-sambahan namin mga minamahal dyan sa Ilawod mga minamahal. Sabi ko, kung dito nga kako sa hindi na sila mamamasahe, hindi sila makadalo na, linggo lang po kasi yung dalo namin dyan, hindi sila makapagdalo ng tuwing gawain. Sabi ko, doon pa kaya sa Tigaon na may pamasahe. Pero pag tayo po pala mga minamahal, tatawagin ng mahal na Panginoon, wala tayong maidadahilan, wala tayong magagawa talagang. Tatawagin ka, idadako kanya sa kanyang banal na gawain. Nung magdalo po kami, 2 linggo po kami nagdalo na wala pong pastor dyan. Inabot po kami ng 11 o'clock na tanghali na wala pong dumating. Hanggang sa nag-decide po ako, sabi ko po sa aking beloved Bina na, sabi ko ma, sa sunod na linggo pag walang pastor, pupunta tayo sa dako ng Tigaon, doon tayo dadalo, titingnan natin kung ano bang uri ng gawain meron doon. Hindi naman po nagdalawang isip yung aking beloved Binan mga minamahal. At hindi na po namin hinintay na magkaroon pa ng pastor mga minamahal. Talaga pong Sabado pa lang mga minamahal, nag-prepare na po ako. Kinabukasan mga minamahal, linggo, paalis na po kami, papunta ng Tigaon kasi nakaprepare na po kami lahat kami ng aking beloved Binan sa kayong mga anak ko, dala-dala ko. Yung pastor mga minamahal dumating. Kararating lang niya. Kaya ng araw na yan mga minamahal, nawalan po siya ng member. Dahil halos kami lang po ang member nila. Ang member dyan mga minamahal. Ngayon, yung iba nandoon na sa Tigaon, kami na lang ang naiwan. Papunta pa kami doon. Kaya siya na rin lang naman mga minamahal ang nag-isa dyan, naghintay na wala na maghintay. Dahil nandoon kami lahat sa Tigaon, yung mga member niya. Kaya pinasalamatan ko mga minamahal ang ating mahal na Panginoon dahil talaga pong, kung ano yung hinahanap ng puso mo, talagang ibibigay ng mahal na Panginoon. Kasi po, nung nandyan po ako sa Church of God, mga minamahal, mayroon po akong hinahanap sa sarili ko na hindi ko po matagpuan, hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Basta sabi ko, parang kulang ang buhay, kulang. Ngayon, mga minamahal, pag may dumadaan na mga hihuba, mga anong sikta, mayroon sabihin sa akin, mayroon anya doong gawain, mayroon ngayon sa guwa, mayroon dyan. Sige lang po ako ng sige kasi parang akala ko baka sila na yung katugunan mga minamahal. Pero ang katugunan mga minamahal, walang iba itong gawain natin mga minamahal. Dahil nang mapunta po ako dito sa gawain na itong mga minamahal, lahat na kumpleto na yung hinahanap ko, nawala po yung hinahanap ko sa buhay ko. Dito lang pala mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon talaga mga minamahal. Lahat mga minamahal, plinano ng mahal na Panginoon para sa bawat isa sa atin mga minamahal. Kaya dumating po ang time na grabing pagsubok mga minamahal, kahirapan, kawalan, lahat mga minamahal. Halos kung sa ngayon mga minamahal na matagal na tayo sa mahal na Panginoon, baka sabihin natin na titigil na lang kasi hindi natin kaya. Pero ng panahon na yan mga minamahal, hindi namin nakita na kami mga mahirap. Yung mga damit namin mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kung naalala ko yan ngayon mga minamahal, wala pa akong ibang yung tinatawag na kulots mga minamahal, yung
tawag. Yung pong parang short mga minamahal na parang palda. Ginawa kong palda yan mga minamahal. 3 times a week ko yan mga minamahal dinadalo. Martes, Biyernes, Linggo. Almost 6 months mga minamahal na iyan lang isang terno lang yan mga minamahal. Hanggang sa makakita na po kami ng ukay-ukay sa dako ng guwa. Sa kalangian mga minamahal na palitan. Kaya napakabuti ng Diyos mga minamahal. Kung ngayon mga minamahal, hindi tayo tatagal. Sa isang damit, 6 na buwan mong gagamitin, 3 times a week. Tatagal ka bang ganyan? Sabi ko nga mga minamahal, napakabuti ng Diyos kasi ngayon mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Noon mga minamahal, talagang halungkat ako ng halungkat kung alin ba, ano bang klaseng yung magagawa ko man lang na, yung maipapalit ko man lang doon. Wala talaga mga minamahal. Pero kailangang tiisin mga minamahal. Hindi ko yan nakita noon na nakakahiya yung damit ko. Always, tuwing makikita ako sa pulpito, dahil noon mga minamahal, tuwing gawain nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Walang sawa. Tuwing gawain, dito sa dako ng salog, sa dako ng tigaon, 3 times a week din po ako nagpapasalamat. Kasi habang nakaupo ako dyan mga minamahal, sabi ko, mabuti ka mahal na Panginoon. Pasasalamatan kita sa araw na ito. Pupunta po ako sa impormasyon. Sabi ko, ilista mo ako dyan sis. Magpapasalamat ako. Kasi marami akong gustong pasalamatan sa mahal na Panginoon. Yung po bang grabing kagalakan na naramdaman mo, hindi ko malaman kung ano ba yung ipapasalamat ko. Basta masaya ako na nakilala ko siya sa gawain na to. Kaya napakabuti ng mahal na mga minamahal. Kung hindi niya po ako binigyan ng ganyan, siguro po wala din po ako sa inyong harapan sa mga oras na ito. Kaya labis ko yan mga minamahal, pinasalamatan sa mahal na Panginoon na mga bagay na yan mga minamahal. At hindi lang yan mga minamahal. Dahil sa mga panahong ito mga minamahal, hindi mo na maubos yung damit mo sa kasusuot. Kailangan mo nang ipamigay kasi kawawa naman yung mga baguhan natin na maraming yung pananamit nila, yung paulit-ulit, mamigay sa mga baguhan doon sa mga layong lugar hanggang sa ipamigay mo yan sa kanila. Kaya napakabuti ng Diyos mga minamahal. Talagang napakabuti talaga ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko po akalain na darating din po kami sa ganitong buhay na pagpapalain din kami ng mahal na Panginoon dahil noon mga minamahal, sa akin mga minamahal, kung saga ng aking sarili, yung kagalakan sa puso ko, yung grabe kong desire na gusto ko lagi kaming nasa gawain. Sapat na yun mga minamahal para sa akin. Pero ang Diyos mga minamahal, hindi pala yun ang nais niya. Hallelujah. Gagawin ka pala niya mga minamahal na kung ano ang nais niya, yun ang magaganap sa iyong buhay. Hindi yung akala mo ganyan ka lang, pero hindi pala mga minamahal, may gagawin din siya para sa iyo. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay ko mga minamahal. Grabe po akong karanasan sa buhay na gaya po ng pagpaaral ko sa mga anak ko, mga minamahal. Noon po, nung nagpaaral ako sa mga anak ko na, kumbaga, yung inilagay ko sa sarili ko, na pagsusumikapan ko makapag-aral sila, pero hindi sila pinagtapos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, nung ibinigay namin sa mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal. Glory to God, mga minamahal. Hindi pa ako nahirapan. Kahit walang pera, tahimik lang isipan ko. Dahil alam ko na ipoprovide ng mahal na Panginoon ang pangangailangan nila. Kung kailan mga minamahal na hindi po ako nagsumikap na makapag-aral sila, saka sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay ko mga minamahal. Hindi ko yan mga minamahal maubos pasalamatan dahil napakaraming mga biyaya na dumating sa buhay ko. Gaya po ng mga anak ko na mayroon pong nakapag-ibang bansa at mayroon na naman pong paalis. Pinasalamatan ko rin po yan sa ating mahal na Panginoon dahil kahit minsan hindi ko po yan pinangarap sa buhay na magkaroon ako ng mga anak sa ibang bansa. Kasi po, wala po akong iba talagang naisip noon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sama-sama kaming tinawag mo, sama-sama kaming dadatnan mo. Kaya gusto ko, intact lang kami sa isang lugar na doon lang kami magpupuri sa iyo. Kaya sabi ko noon kay Agnes, yung pamilya niya nandoon sa dako ng Maynila, sabi ko, Nes, umuwi kayo dito sa Bicol, gusto ko, sama-sama tayong nakakilala sa mahal na Panginoon. Sama-sama tayong dadatna ng ating pinakamamahal na Panginoon, 10 ng aking mga apo. Pinasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon dahil nakaalis man po si Agnes mga minamahal. Yung mga anak niya, iniwan din po sa akin. Kaya nandito rin sila mga minamahal, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at ginagamit sila.
Kaya grabe pong pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Dahil kung saganang akin mga minamahal, mahirap mga minamahal makipag-usap sa mga tao na lumaki na wala sa gawain mga minamahal. Kahit na nga po nasa gawain na, may mga oras na talagang yung matitigas ang ulo. How much more pa yung lumaki sila na wala naman sa gawain, hindi nila nakamulatan. Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos. Pag ang Diyos mga minamahal ang kumilos, wala kang magagawa. Gagawin niya ang lahat para sa iyo. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan tanging sa ating pinakamamahal na Paisus lamang.